Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, mainit pa rin po yung issue ng pagkakaaresto kay Pangulong Duterte at pagpunta niya dun sa ICC. Ngayon, dahil dun sa sitwasyon po na yun, nagugas kamay po yung administrasyon at nagkaroon pa ng maliit na forum na ginawa ang Malacanang sa pangunguna ni Atty. Claire Castro, ni General Torre at ng USEC po ng DOJ. So, sinasabi rin nila dito na nahuli po sa sariling bibig yung yung Malacanang sa ginawa nilang pagtulong para maaresto si Pangulong Duterte. Ngayon, ano ba yung mainit ditong pinagtatalunan? Yung provision po kasi ng Article 59 ng Rome Statute po ng ICC na binayolate daw o hindi na ipatupad kasi ang sinasabi nila na kailangan sundin daw yung arrest warrant galing sa ICC. So, kung kailangan sundin yung arrest warrant ng ICC, kailangan sumunod din po yung administrasyon kung paano po dapat inaresto si Pangulong Duterte. At yan po yung ipapakita rito sa video na to na hindi, kumbaga dito ibabalita po natin yung mga hindi ibinabalita sa mainstream media. So ito po yung isa sa mga video kung saan nahuli po sa sariling bibig na talagang ito tinrabaho po ng administrasyon para mapadala si Pangulong Duterte or may surrender sa ICC. So ito, panoorin po natin itong video na to, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin kung paano po nahuli sa sariling bibig ang itong mga bata po ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-aresto kay Pangulong Duterte. Base dito sa Article 59, hindi na una yung as soon as possible, di ba? Sa bandang huli. Huli yan eh. Ang una muna, ihaharap siya sa isang competent judicial authority. Okay. O ngayon, ito ang tanong. Yan bang Article 59 na yan? Diyan muna tayo, huwag muna tayo lumayo. Na sinasabi na ang isang hinuli, akusado sa ICC, ay kailangang iharap sa isang competent judicial authority. Nasunod ba yan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Well, ang sabi ng Department of Justice, DOJ, mukhang nasunod naman kasi sila ang umakto bilang judicial authority. Baka ikaw lang nagsasabi niyan. Pakinggan natin. May paliwanag sila dyan? Alam ko, meron kanina pinapaliwanag ni... Doon mismo sa Malacanang. Sa live interview. Parang yun ang... Sige, pakinggan natin. Kasi baka, nangangamba kasi ako, baka inaakusahan lang natin sila eh. You're tapos putting sasabihin words natin, mali sila. Oo nga, no? Oo nga. Sige nga. Sino yan dyan? Si Yusek T. DOJ. Okay nga, sige. Kasama doon sa panel discussion kanina. Pakinggan natin. Isang malaking pagbabaliktad doon sa posisyon nila yan, ano? Dahil habang pinapatupad namin yung warrant of arrest, sinasabi nila na wala na tayo sa Rome Statute, wala na tayo sa ICC, dapat hindi gamitin yung mga provision ng ICC, ng Rome Statute. Ngayon, dahil convenient, biglang ginagamit. Pero sa amin naman, no, may nakalagay doon sa Article 59 na dapat may competent authority, competent judicial authority na magsasabi, na magpapatunay na yung warrant, subject ng warrant of arrest ay CPRRD. Pangalawa, na yun dumaan sa proseso, yung pagpatupad ng warrant of arrest sa kanya. At pangatlo, na na ginalang lahat ng mga karapatan niya habang pinapatupad yung warrant of arrest. Ang nagsilbi bilang competent authority dito ay kami, no, ang Department of Justice. At in fact, yung Prosecutor General natin, napirmahan na niya yung certification at pinadala na natin sa ICC dahil ito ay isa sa kanilang mga requirements bago ma-turn over si PRRD sa kanila. Sa atin, may masama ba ng DOJ ang nagsilbi bilang competent judicial authority? Walang masama doon. Ayun! May masama ba kung ang umakto na ang Department of Justice ay siyang competent judicial authority? Ano sabi niya? Wala niyang masama ron. So, siya lang talaga ang umakto. Competent? Oo. Naku, maling-mali po kayo dyan, Yusek. Batay ka. Ha? Maling-mali kayo dyan? Baka sabihin, abogado ba ito, si Yusek? Yusek, alam ko, yung undersecretary ng Department of Justice yan. Ako Tingnan mo, dyan, ha? Tatlong word. Competent. Competent. Judicial.
Authority. Ay sabi niya, hindi. Department of Justice. Justice. Pwedeng competent. Oho. Pwedeng authority. Oo. Pero yung salitang judicial, kayo ba yan? Judicial, kayo ba? DOJ ba yan? Ako, pagkaraniwang mamamayan na Ito nga kasi ang problema dyan. Dahil nga sila na lahat kinukuha na ng administrasyon yung three branches of government. Sila na yung umaaktong judicial na rin. Yung parang sa Quadcom nga, di ba? Yung pinakamaganda example diyan. Sa Quadcom, kaya nila magpa-aresto ng isang resource person kapag hindi nila nagustuhan yung sagot o hindi yung tugma sa gusto nilang marinig na sagot. Di ba? Sila na yung umaaktong investigador, sila na rin yung umaaktong arrest officer. Sila na rin yung humahatol, guilty or not guilty. Kaya na ipakukulong nila agad-agad nang hindi na dumadaan sa due process. Ngayon dito, mismo Department of Justice na under na Executive Department, sila na rin yung umakto bilang judiciary natin. Which is dapat yung Supreme Court yun. Diba? Tatlo yun equal branches sila Pero, parang silent martial law nga, tinanggalan na nila ng kapangyarihan yung judicial natin, yung judiciary natin, yung Supreme Court. At doon kinuha na rin na executive department, which is kay Bongbong Marcos. Doon pala makikita natin yung napakalaking sablay. Dahil nga alam naman nila na pag yan dumaan sa Supreme Court o kahit sa hukuman, hindi nila mabibitbit si Pangulong Duterte dahil nga hindi na tayo sakop ng ICC. mamamayan, Nelson. O baka sila nga. Dahil, Kasi Department of Justice sila. May justice, ha? Kagawaran ng katarungan yan Kagawaran ng hustisya. itanong natin sa konstitusyon dyan. Ba? Teka. Attorney, kumpanyero. Itanong natin sa konstitusyon. Baka sabihin ng atin nagmamanood din. Nagmamalabis na kayong dalawa. Umaakto na kayong abogado. Teka. Oo. Wala na naman si Kong Dante. Tayo na umakto rito, ha? No, baka may nakinunood din sa ating mga abogado. Tama ho. Tignan natin. Baka i-message nyo po ang aming palatuntunan. Kung baka ho kami nagkakamali, nagmamalabis sa ating ipinapahayag. Eto, Jen, ha? Sino ba tinatanong mo? Constitutionalist ba yan? Itong Philippine Constitution, ha? Oo. Ano ba ang sabi sa konstitusyon? Oo. Pagka ang pinag-uusapan ay judicial authority. Sino ba yung mga yan? Tingnan mo dyan, ang judicial authority, di ba, authority, power yan Oho, tama, Judicial authority, Oo. judicial power. Di ba pwedeng judicial authority at judicial power, magkaiba pa. Okay. Oho. Ano bang tinutukoy na judicial power sa konstitusyon dyan? Ay yan po'y tumutukoy sa Korte Suprema at sa mga hukuman ng ating bansa. Ha? Hindi po pwede na... Kasi tatlo ang branch ng government Judiciary. Opo, judiciary, Executive. at saka ang Legislative. Oo. Competent judicial authority. Nandun ba sa legislature yan? O legislative? Ay, hindi. Nasa executive? Hindi rin. Natural, nandun sa Judiciary. Competent judicial authority. Oho. DOJ ba ang competent judicial authority? Yan. Sige ka, tignan natin. Kasi yun sinasabi ni Yusek T. Sila niya ang... Makikita mo nga nandun sa bandang huli nung pakita mo nga ulit, dun sa bandang huli. Pinakita na nga doon, nakalagay na nga court di ba? National Court Korte. Tsaka tingnan mo, Jen, ha? Kailan pa ang DOJ ay naglabas ng judgment? Judicial. Judgment o hatol? Hindi pa. Pagka ang warrant ay tinitingnan mo, ang isang bagay tungkol sa pag-aresto ay titingnan mo kung legal o hindi. Pagdidecide yan, judiciary yan, korte yan. Ayun. Hindi pwedeng, nandun ho naman kami ang competent judicial authority.
Oh. Ayan, Baka sabihin nila, sa piskalya, di ba? Minsan, meron nagpapasa rin kami kung ay may probable cause o wala. Pagdating sa korte, sasabihin ng korte kung tama sila o mali, di ba? Oo, tama. Sila lang ang may karapatan na magpasya. Sa DOJ, hindi mo pwedeng sabihin na tama sila o mali dahil ang magsasabi lang ng tama o mali ang DOJ, ang hukuman. Di ba? Yes. Siya ang may karapatang humatol eh. Yes. So, ewan ko lang kung paano nyo ipapaliwanag ito. Di ba? So, ibig bang sabihin, Nelson, doon sa pagkakabanggit mo, hindi pwedeng umakto ang Department of Justice bilang sila yung competent judicial authority? Hindi mo pwede. Kasi executive sila eh. Sila ang taga-implement nung hinihingi ng ICC. Magiging unfair na sila na yung implementor, sila pa ang judge, di ba? Siya pa ang judiciary, sila pa ang competent judicial authority. Hindi patas, di ba? Alam naman sabihin mo, oy, mali kami. Hindi natin dapat gawin ito. Di ba? Kasi yun nga ang kanyang contention eh. Kaya nga anya kami nandun eh para may presensya ng di ba, yung judicial authority. Gusto lang nilang lusutan yung pagkakamali nila na hindi nila dinala si dating Pangulong Duterte sa isang competent court. Yan, sa korte, magkakaroon kagad ng technicality. At dahil doon sa technicality na yon, madidismiss kagad yung arrest warrant na in-issue ng ICC. Kaya nga ang ginawa dito ng gobyerno natin, ni Pangulong Bongbong Marcos, binigyan niya na kagad ng authority yung DOJ na umakto bilang judiciary. Tinanggalan na, binaboy na yung justice system natin. Parang pinalabas dito, walang silbi ang ating mga korte, yung Supreme Court. Kaya ang tumayong kagad, judiciary dito is yung Department of Justice na under na executive ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Malinaw na malinaw yun. Kaya sila nang umakting dyan kasi parang mabitbit nila si Pangulong Duterte. Diba? Feeling nila sila na yung competent judicial authority. Kahit hindi naman sila, nagbalat kayo sila. Kumbaga rito, pwede pa nga makasuhan dito ng usurpation of authority. Diba? Kumbaga umarte silang bilang korte kahit hindi naman. Yung judicial authority court yun eh. Para sinabi lang nila, competent court. Diba? Korte ho yan. From the latest gadgets to the trendiest fashion, from fresh groceries to your favorite skincare, from food... Competent court. Diba? Korte ho yan. Okay, so ano pa ba? Na rin po sa abogado, kaya Atty. Neil Abayon. Isang abogado, siya na po yung magkukonfirm kung ang DOJ ba ay pwedeng tumayo bilang competent judicial authority o hindi. Kasi abogado siya, mas nakakaalam siya. Siya yung mas may alam kaysa po sa ibang nagbibigay ng komento patungkol diyan. Kasi siyempre kung di ka naman abogado, may konti ka lang knowledge, kumbaga hindi pa rin masyadong mapaniniwalaan. Pero kung ito yung manggagaling mismo sa isang magaling na abogado, dapat natin paniwalaan. So ito, pakinggan po natin si Atty. Neil Abayon tungkol dito sa pag-akto ng DOJ bilang competent judicial authority, kung nararapat ba. Competent judicial body, sinagot ko na yun eh. Competent judicial body ba ang DOJ? So, competent judicial body ang DOJ, ko ako po tatanungin, hindi. Because yung DOJ po is an investigating body, di ba? Prosecutorial body. So, ang competent judicial authority should be the courts. Tapos yung ma-assign yan at the lowest level will be most likely the regional trial court yan because a court of general jurisdiction eh. So, yun po yun. And kung for argument purposes, kung let's say DOJ nga is a competent judicial authority, pero yung DOJ hindi nga rin sinurrender si FPRRD sa DOJ. Walang nangyaring ganun eh. So yun, malinaw po, galing sa isang magaling na abogado, hindi po ang DOJ ang dapat na tumayong competent judicial authority. So may usurpation of authority ba rito? Pwede siguro, di ba? Kasi kumbaga rito, parang nagpanggap silang bilang korte. Di ba? Pag ang simpleng tao nga umarte na parang pulis,
sinasampa ng kaso ng ano, 'di ba, ng usurpation of authority. So dito pwedeng parang ganun yung nangyari. So para lang mabitbit si Pangulong Duterte, tinanggal na nila, binaboy nila yung ating judiciary, yung ating hukuman, ginawa nilang mga walang silbi, mga incompetent, binaboy. Yan ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos para lang may sakatuparan na mapaalis dito sa Pilipinas si Pangulong Duterte. So abangan natin kung magkakaroon ba ng impact itong Article 59 na to, kung mapapauwi ba si Pangulong Duterte o hindi. So, ano po ang abangan natin. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.